si Energy Secretary Sharon Garin. Nandiyan na po. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning. Ayan oh, ang Good ganda morning, naman. Alvin. Nasa office ka na? Wala pa. Okay. Nasa background lang yan. Akala ko ang agaw. Wala pa alas 7. Wala pa alas 7 nasa Wala DOE pa. na. Wala pa pala, no? Magja-jogging pa ako. Very good, very good. Nakita mo na yung prepared statement ng presidente. Ineri na namin, Secretary, tungkol sa Malampaya. Lumabas sa social media. Kaya nga Ano ito? Tell us something more. You simplify it for the madlang people. Anong magandang maidudulot nito sa mga kababayan nating Pilipino? Well, ang Malampaya will provide us with energy security tsaka cheap resource. Ano ibig sabihin? Kasi yung Malampaya nagpo-provide sa atin. Simple lang, Alvin, ang last discovery ng gas sa atin 30 years ago. This is historic talaga. Ito yung second pa lang. Tapos magbibigay sa atin to ng electricity at power. So may extend yung Malampayan natin from 2027, mga a few years pa, mga 2030s pa kasi meron na tayong bagong source. Gaano daw karami ang nadiskubre ngayon? Marami naman. Hindi ganun kadami ng Malampaya na original, pero enough for us to have energy security. Bigyan muna natin ng time. Sige, go. Hindi, ibig sabihin bigyan natin ng time na maayos nila. Kasi na-estimate na naman nila mga equivalent to mga ilang million households naman yan. 8 million yata ang mapro-provide ng additional. Pero I would rather be cautious about that kasi kailangan pa yung mga matatalino nilang mga scientists tsaka mga engineer, kailangan i-set up pa yung buong system. So malalaman natin yan at magiging part na yun ng system natin within the year, I think. No? Yeah. So yes, hintayin na lang natin pero andyan na. Hindi ko alam kung nakita niyo na yung picture yung may Di pa O forward mo naman sa akin, Secretary. Ibig sabihin lang yan, Camille, kasi siyempre ni magets ng audience namin, ano ngayon kung may na-discover na gas? May na-discover na gas, yung gas na yun ang panggatong na mga planta nagpuproduce ng kuryente. So yun yung yun yung link niya. Okay. Sige. So ang Luzon kasi halos kalahati niyan Malampaya yung nagpo-provide ng power niyon tapos kumukonti kaya nagiging mahal din yung electricity natin. Ngayon meron tayong discover na sarili natin. So yun na po yung gagamitin natin for the next years para gamitin sa pag-power ng bansa natin ng electricity. So sobrang yan. Ito yung, for me, siguro dahil Department of Energy, this is like one of the biggest news ever in history na meron tayong bagong tawag dito, discovery ng gas. At saka marami pa pong well na binubutas kasi tatlo ngayon. yan Tatlo yan. Tatlo yan. Tapos alam mo, in fairness naman sa ating developer, kung tingnan mo yung history ng Malampaya, siguro mga 5 taon, 10 taon, tsaka sila makadiscover, tapos magde-develop pa yan, i-construct pa lahat na connections, another 5 years. Ito po, in 1 year na pagde-drilling nila, less than a year nga nung January lang yata sila nag-start nakadiscover sila kagad. Actually, last year pa yan, end of last year, kaya lang nervous lang sila, gusto lang nilang siguraduhin na meron talaga at yung ang pressure meron, no? So, number 1 yan, discourse. Tapos, tatlo actually ang dinidrill nila ngayon, sabay-sabay. So, may susunod pa yan, may, I think, bagong Pag-asa at saka Camago. So hintayin natin in a few months. I hope we have more good news kasi additional yan na resource natin. So before we leave the Pagtaas ng bilihin? Meron tayong gustong pabagsakin. Siyempre, presyo ng bilihin. Kaya na. Anong take mo? Transportasyon? Talagang may problema tayo sa mass transportation. Anong take mo? Sa grumagrabing pagbaha? Tayo rin ay may ambag. Anong take mo? Easy ka naman dyan. Sa bawat issue ng bayan, anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa PRTB Prime Media. Gising!
ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga kasama ang mga sisiksik ng 6 Na-discuss na natin. Doon naman ako sa kontrobersyal. Dito sa Pero kaso ni... congratulate ko lang talaga yung developer natin, Prime Energy, then tsaka PNOC. You know, this is historic and I would like to talaga commend yung on the side of the President kasi during his time yung extension ng Malampaya, na-approve natin itong mga permits nila at talaga nabuo sila billions of pesos to. Pero akala na siguro ng Presidente, ano lang to para for the future, but during his time talaga na-discover natin. This is first time in 3 decades. Okay, sige. Punta tayo sa kaso ni Congressman Laviste. Ano po, nitong mga nakaraang linggo, after ng interview natin, Secretary, nag-media blitz din si Laviste. Inisa-isa niya rin yung mga iba't ibang media outlets, nagpa-interview din siya, denying na meron siyang ginawang mali. At sabi niya, ang nag-strike sa akin doon, sabi niya, defunct. Wala na yan yung solar sa bayan, para sa bayan na yan. 2022 pa, wala na yan. And you think, alam nyo ba yun na wala na ng as early as 2022? Ang pagka-defunct, ayoko nga, alam niyo po, kagabi pa ako kinukulit ni Alvin kasi Ayaw po niya magpa-interview. Ayoko mag-discuss in public kasi gusto ko sana in the proper venue, no? Pero dahil makulit ka. But becoming a defunct a franchise, let's say, is not for anybody. That's not done. No? Hindi yan ginagawa ng kung sino may binigyan or kung sino man. No? It is for the issuing authority. As a former Congress and as a lawyer, no, as the issuing authority is supposed to be the one that will tell you defunct ka na. Hindi lang yan dahil etong nangyari, mag-a-assume lang. So I'm not sure kung yun yung pagkakaintindi nila. Pero kahit i-base mo sa mga Supreme Court rulings, sa lahat ng mga batas natin, there's no it's not allowed kasi nandun nga sa franchise po na ipaalam mo po, sabihin mo po sa Kongreso, hindi pwede na, iba, co-op ka, no? Lahat ng co-op natin may franchise eh. Pwede ba yun na yung co-op lang mismo magsasabi, ay, defunct na kami, nawala na kami. Dapat kasi may area na siniserve or function siniserve yung co-op. Same way here or any franchise. Opo, so anong ending po nito? No po? Kasi nag-i-insist siya na wala naman po siyang maling ginawa. As a matter of fact, wala pa raw siya natatanggap na notice from you. Even the penalty demand for payment ng 24 billion. Anong magiging ending nito, Secretary? Meron po kaming mga letter po actually addressed to the most letters are addressed to Congressman Laviste because on record po siya pa rin yung official notification namin eh. So nandiyan naman yan eh. May received copy kami back from 2020 this year, 2025, 2024. Meron pa kaming, nandyan pa, hard copy pa ngayong marami dyan eh. So, it was sent to the person and to the address indicated po sa kanilang service contract. So, di ko alam, baka hindi lang napasa ng staff niya, pero hindi po, I don't think that will hold naman, kasi we sent it properly and on the time that, hindi lang po yan ngayon dahil may issue. Pero kahit last year po, meron na kaming pinadala. So, hindi pa, in as far as the DOE is concerned, hindi pa defunct yung Solar para sa Bayan Corporation. Wala kayong notice na wala na, lusaw na yan o hindi na yan existing? Kasi dapat kasi sabihin mo, hindi naman pwedeng mag-asawa kayo tapos a-abandon ka lang, di mo alam, wala ka ng asawa. It doesn't work like that in a contract, diba? There are provisions, there are steps para for the protection of both, no? Pero kailangan kasi sundin mo kung ano yung proseso, hindi lang unilateral na mag-isa kusa ka lang mag-decide na i-abandon yung project, lalo na kung energy siya. Kasi ito nga,
we are struggling, we are trying to find new gas after 30 years. Naka-discover tayo, we're trying to push for more renewable, more projects, nag-auction yung gobyerno kung ano-ano na umutang yung mga developers natin. Pero you cannot just say na ayoko na without telling DOE, or the Congress for that matter. So ano po ang mangyayari? Tuloy po yung 24 billion. Alam mo, nagkasuhan na partner. Pati si Claire Castro kinasuhan na niya ng libel dahil mali-mali daw ang 110 million. sinasabi. Oo. Buti hindi kayo nadamay, Secretary. Pati na si Ombudsman, hindi kayo dinamay sa kaso kasi hindi daw yun, mali-mali daw yung assumption natin. Yeah. So kami naman, we're just stating what we have issued. We issued letters of demand, letters of termination. Pero kung gusto talagang magkasuhan, di pag-usapan na sa korte po or sa kongreso. It could be, di ko alam ano nangyari kay Claire, bakit siya nadamay dito. Pero kami po, kaya nga I really avoid talaga yung magdebate kami on air because gusto ko na ma-hear out talaga yung side nila and they can defend themselves. Pero in due time po, I think we can be in the proper legal action or setting. Ano ka mo yung tanong mo? Ngak ka na Ay, ngak sorry, dyan, Secretary. ma'am. Good morning, ma'am. Si Good Doris. morning, ma'am. Isang mabilis, 7:02 na. Ganyan pa na. Oo. Tanong ko lang, bakit pinalagpas niyo po yung 4 na taon na sinasabi niyo na ni-notify siya? Bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang lumabas? Ngayon nagkaroon na ng napakalaking eskandalo. 2026 na. Kung hindi pa nagkaroon Oo nga. ng eskandalo, hindi natin malalaman. Opo. Pero sa totoo lang, ngayon lang siya pinag-usapan. Kasi usually tahimik lang naman kami, nagsisend kami ng letter and then or either we file a case kung hindi magbayad or nagbayad sila, no. Makikita niyo pa yan, we have the letters from way back 2019, 2024, 2025. Ngayon lang po napansin. Ang letters po, ang communication, ang termination, dati pa inuumpisahan na. Meron kaming batch this year na mga 15, pero yung iba po 33 yung total niyan eh. Iba po dati pa na issue yung termination niya at yung collection letter. So lolobo pa po ang kanyang penalty, hindi lang 24 billion, Secretary, and counting. Ang 24 billion, Alvin, estimate pa lang kasi we'll double check lang para sigurado yung pag-add ng kasi kada letter check namin kung tama yung calculations and then we add the whole thing. Estimate there is 24 billion na initial. So kung anong calculation namin, yun as far as DO is concerned. But I don't know kung anong file ng ating either sa DOJ or kay Solgen, kung may mga damages pa dyan or may interest or kung anong penalties pa. May mga, I don't know. That I will leave that to the DOJ and kay Solgen kung anong gagawin. Wala. So ang bottom line ba nito is parang ginamit ni Leviste, allegedly, yung kanyang impluensya para mabenta ang mga kumpanya ng solar dahil siyempre sasabihin ng bibili, ang bilis ma-approve yung mukhang may puder ito sa gobyerno, may kapit Ganun ba ang lumilitaw na anggulo, Secretary? Tingnan mo, 42 ang contracts. 3 dyan, yun yung pinaka maganda. May 3 siyang pinakamaganda out of the 42. Dahil ang 42 na to, ang 3 na yan, nabenta yung company kay MGen, sa Meralco Group. Yun, delivered talaga siya kasi this year na sila magde-deliver. Na-visit na ng presidente, na-visit na ng DOE. Na-inspect na yan So actually, this week, inaayos nila para mag-connect na sila. So may 3 siyang nag-function na binenta, Pero binenta yon. So, i-separate na natin yung 3 na yun na binenta niya sa MGen. Yung the rest, mga 2% lang ang na-deliver. The rest, wala talagang na-deliver sa 12,000 na commitment. Siguro, 12,000, bawas mo 3,000 ng MGen dyan. Hindi pa nga I think yung 12,000 total na yun Tapos out of the 12,000, mga 200, mga 20 lang yata or mga ganun, 200 ang na-deliver. So, ang successful lang yung binenta. Yung iba, hindi ginawa. So, what are we supposed to assume there? Parang bibenta lang kailangan ibenta para
para mag-function. So, medyo may pattern no? Okay. Sige, hanggang dyan muna. Secretary Sharon Garin, mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, po. ma'am. Thank you. Good morning.